Pag dumating ang pulis dyan, dali mo ang kanyang panty ha. Baka sakali may makuha dyan na semen. Ito ang nakakalungkot na kwento sa likod ng isang OFW na nag-uwi ng 200k real kung sa peso, mahigit 3 million pesos ang bunga ng umano'y negosasyon sa kaso laban sa kanyang amo. Na ibinahagi ni Kaagapay Kabong Concha ang kaagapay ng mga OFWs ang sinabi ng OFW na biktima ng pangahalay ng amo na posibleng magamit umano ng mga OFWs na nagtatrabaho sa loob ng bahay laban sa mga manyak na mga amo tulad ng amo ni Kabayan na nakuhanan ng video ang umano'y mismong panghalay ng amo na lalong nagpatibay ng ebidensya laban sa manyak nitong amo. Panuorin mo ito Kabayan, lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho sa loob ng bahay dahil mapupulutan po ninyo ng aral itong nangyari kay Kabayan na 4 taon ang naninilbihan sa kanyang mga amo sa Jeddah, Saudi Arabia na kung kailan pa uwi na siya, ito pa ang ginawa ng kanyang among lalaki. At sa tulong ni Kaagapay Kabong Concha, kaagad na rescue si Kabayan ng DMW sa Jeddah, Saudi Arabia. Hindi niya kalain na gaganunin siya ng among lalaki. Ang amo po niya ang humalay sa kanya noong November 30. Sinubukan niya po lumaban. Kinagat niya ang amo niya pero wala po nangyari. Lalo pa't malaking tao yun. Kitang-kita sa video yung mukha ng employer. Kitang-kita po yung ginawa niya. This time na lang, ginawa siya ng maganda. Kung kailan pababakasyon siya. Salaysay pa ni Kaagapay Kabong Concha, pinakiusapan umano nila ang OFW na mag-file ng kaso laban sa kanyang amo para ipakita umano sa mga pasaway ng mga employers na lumalaban ang mga OFW kasambahay kapag ginawa ng hindi maganda. Gusto daw kasi sana ng OFW na umuwi na lamang at ayaw daw sana nitong mag-file ng kaso laban sa kanyang amo. Pinakausapan namin sa bayan na importante lang po yung mag-file ng kaso. Ang sa amin lang, kailangan lang natin pakita na kayo ay lumalaban. Kasi lagi na lang ginagawa ng mga pasaway ng mga employer. Narito ang kwento na salaysay mismo ng OFW na biktima ng pangahalay. Pakinggan niyo mga kababayan, lalo na kung kayo'y OFW kasambahay para alam niyo kung ano ang mga dapat niyo gawin. Sakaling mangyari sa inyo itong nangyari kay Kabayan, huwag naman sana. Hello po, sir. Oh, okay, ate, nasaan na yung panty na ginamit mo? Nandito, sir. Hindi pa nalaban, sir. Nilagay ko sa plastic. Yes, okay. Pag dumating ang pulis dyan, pag kinuha ka na ang pulis, gawin mo agad, dali mo agad yung panty ha? Baka sakali may makuha dyan na semen. Opo, baka tanggalan ako ng wifi ngayon, sir, kasi naririnig na nila ako dito na may kinakausap. Baka mamaya bigla nilang tanggalin yung Okay wifi. lang. Kausapin nyo na lang yung ate ko. Okay lang. Kahit na tanggalin yan, basta alam na namin lahat. Yun nangyari sa inyo. Opo, sir. Okay? Opo. Huwag ka mag-alala, ate, okay? Sir, ang naalala ko pa po, in case na nandun na po ako sa police station, kasi may pangyayari po na kinalmot ko po ata siya sa braso niya. Sabihin mo lahat yun. Kung ano yung mga ginawa mo sa amo mo. Di ba sabi mo sa akin kanina, nanlaban ka sa employer mo, di ba? Opo, kinalmot ko po yung braso niya, tapos nung nasaktan po siya, Ayun. hinawakan na niya That's good. yung kamay ko. That's good. Alam mo, importante yun. Sabihin mo sa kanila na lumaban ka mo, na kinagat mo siya. Nakita mo ba kanina, pagkagat mo, mayroon kong nakita ng sugat sa kanya? Hindi ko po pinapansin, sir, kasi parang nag-o-observe po siya sa akin, pabalik-balik po siya sa kusina kanina. Tapos binubuksan yung ref, tumatayo lang siya doon na wala namang kinukuha. Then lalabas na naman ulit siya. Kasi Okay. napapansin niya siguro, sir, na namamagay yung mata ko kasi kakaiyak ko nga po. Oo nga, nakita ko kanina yung sama ng loob mo kanina, yung abang nagkwento ka sa akin kanina. Kailangan po na lumaban po kayo. Kailangan po ninyo lumaban. Importante po yun. Huwag niyo pong intindihin yung pag-uwi niyo dahil makaka-uwi po kayo. Opo, sir. Ora mismo, pag sinabi nyo, umuwi kayo, makaka-uwi po kayo. Huwag po kayong mag-alala. Ang importante lang po, ngayon, ay yung laban ninyo sa ginawa sa inyo. Lalo pat meron kang ebidensya na ginawa sa iyo ng amo mo.
Opo, sir. Magaling ka eh. Isipin mo, no? Nagawa mong kuhanan ng CCTV. Hindi ko alam yun, ha? Opo, sir. Opo, hindi. Ano po kasi, sir, matagal ko nang naka-install sa cellphone ko, sir, sa luma kong phone. Ngayon, Okay. nung pinagtangkaan niya ako noong November 26, niyakap lang niya ako. Wala pang nangyari yun, sir. Pero, ayun, naisip ko na sanayin na yung sarili kong ibulsa lagi yung phone ko. Tapos, nakabukas na lang yung CCTV, sir. Mabuti na lang, ate, at gumawa ka ng paraan, kaya nagkaroon ka ng ebidensya. Opo, sir. Pag halimbawa, nagalit po o ano ang inyong employer, meron kang ilaban sa kanya. Opo, sir. Kasi nung pagkatapos niya po akong hinalay, sir, hindi ko na po siya pinagmasdan. Binalisan ko pong inayos yung sarili ko. Nag-short na po ako. Sinuot ko na po yung uniform ko. Pagkalabas ko po ng pinto, sabi niya sa akin, hey, sabi niya, patingin nga yung phone mo, sabi niya sa akin, sir. Ayun, pinakita ko lang kunwari, sir. Pero nakalock po yung phone ko. Pero nagre-record po yung may na-record naman po yung CCTV, sir. Yung video na pinadala mo sa akin, ipinaward ko na sa welfare officer. Okay? Opo, sir. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang kausap ko po ay mismo yung OFW. Hindi niyo po sasabihin ko sino man yun. Basta, ang importante po, malaman ninyo, mga kababayan ko, mag-ingat po kayo. Tandaan nyo, wala pong panahon ang mga employer kung siya po ba ay masama mo employer. Kaya lahat po ng mga kasambahay po, wag po kayong lumalapit. Kung ano lang po yung utos, yun po yung yung gawin. Iwasan lagi, pero hindi natin maiiwasan yung ganong sitwasyon. Kasi lalo na pagka ikaw lang o yung amo mong lalaki ang matitira sa bahay, kahit maisip mo na lahat ng pwede mong gawin, kung mas malakas talaga siya, wala tayong laban. Kaya inadbansan ko lang yung sarili ko kung paano ako makakakuha ng ebidensya. Kasi takot talaga ako magsumbong pero ewan ko, Sige, ate. hindi siguro ni God yun na mag-record ako, then mabigyan ako ng lakas ng loob magsumbong sa pamilya ko. Kaya mag-ingat po lahat. At malaking bagay po yung binigay mo na wala sa ibang mga kababayan natin. Doble ingat lang po sila. Ito, tingnan ninyo, itong si ate, 4 taon na nagtatrabaho sa amo niya. Wala po siyang problema sa amo niya. Mabait po ang amo niyang babae, ang mga alaga niya. Talagang hindi lang inaasahan niya na ginawan siya ng magiging maganda ng amo niyang lalaki. At kung kailan pa sana pauwi na sana si Kabayan, doon naman siya pinagsamantalahan ng kanyang among lalaki. Kaya magdubli ingat kayo mga kababayan OFW sa nagtatrabaho sa bahay. Huwag po kayong magpakampante sa mga amo nyong mga lalaki na mababait dahil hindi po natin alam ang takbo ng isipan nila. Biruin nyo, 4 na taon na si Kabayan sa kanyang mga amo, pero ito pa ang naging kahinatnan niya sa kanyang among lalaki. Kaya maging babala po itong nangyari kay Kabayan at mag-download po kayo ng CCTV app sa inyong mga cellphone. Maging handa lang po kayo, gaya kay Kabayan, para may laban kayo sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon. At Merry Christmas po sa inyong lahat.